by comparing the picture on the NOAA or the SITLAN with the examinee's actual physical features. Okay? So, kung kayo po ay room watcher at siya ang examinin ninyo, si Mr. Brown examinin ninyo at binigyan kayo ng notice of admission, as room watcher, what is your discretion? Papapasukin niyo po ba or i-admit sa room or hindi po? Yan po yung examine natin ha, nasa presentation. Tingnan niyo po yung examining. Yan po yung NOAA na binigay niya. I-admit po ba ninyo or hindi? Okay, sige Toby. Tanaw na po ang discretion sa mga room watchers back. Check niyo ang examine na actual examinee at yung notice of admission na binigay niya. Tingnan niyo po. Tatanggapin or hindi? Hindi ko i-bumot daw. Okay? Magkaparehas po sila ng mukha or hindi? Hindi, di ba? So, kung hindi sila magkaparehas ng mukha, ano yung next nyo na gagawin? Okay? Kung hindi sila parehas sa notice of admission, huwag nyo pong hawayin agad yung examinee. Ay, dili dyan ikaw ma, or sir, dili dyan ikaw, dili ko kasudlo. Okay? Huwag kong ganun ha. Humingi po kayo ng any valid government-issued ID kay examinee to verify further his or her identity. Now, ang question is, paano kung ang binigay na ID ng examinee ay, for example, voter's ID, taken mga 20 years ago? So, paano niyo siya i-verify? You may ask the national ID ng examinee. Or kung layo ko dyan kaayo, no? Layo ko dyan kayo sa tinuod ang iyang no, pwede ninyo i-refer sa inyong floor supervisor. Kaya sila ang mag-interview sa examinee. So, we are doing this, no, to prevent the admission of impostor examinees. So, check ko lang po, last exam, meron po kami nahuli impostor examinee. Okay, so ayun po namin maulit yun. So, yung examinee po ay supposedly matanda na. Okay? Pero yung nasa loob ng room ay bata pa. So, napansin na ng room watcher na parang iba yung actual examinee. So, nung in-interview na ng room watcher, ang ginawa ng examinee, tumakbo sa labas. So, nagugdanay sila sa pulis. Okay? Ang amazing na part is, ang atong imposter examinee ay licensed professional teacher. Okay? So, room watchers, please be vigilant. Okay, basig malipat mo, imposter na dito na examinee ang naka sa inyong atubangan. So, please do the verification of examinee. Next, the brown envelope of the examinee, yung dala nila, palagyan ito na pangalan, profession, room number, at seat number. Okay? By the way, ano po yung ating passcode for today? Sulato na nila? Sila magsulata? Yung mga bagong dating sa likod ba? No? Okay, yung passcode ay Primo. Okay? So, balik po tayo. Yung lalagyan na ang pangalan, profession, room number, at seat number, ang brown envelope. Ano yung next? Check na po ng ID sheets. Okay? So, yung ID sheet po ninyo ay nasa loob ng inyong exam kit. So, nakalagay po yan siya sa brown envelope at meron po yan accountability form. So, yan po, ito po yung sample ng accountability form. Okay? So, nasa accountability form, ang serial number na ID sheet na marireceive po ninyo. So, kung ang nakalagay dito ay 13614, dapat yung ID sheet na nasa inyo o makuha ninyo ay dapat 13643 din ang serial number na nandito. So, magpapasunod po yan. Okay? So, sa accountability form from 163 to 1654. So, dapat yan din po ang nandito sa actual ID sheet. Okay? So, yun. If tama po, yung nasa accountability form at saka yung ID sheet na hawak po ninyo, distribute the ID sheet sets individually. So, ngayon, di ba, ilang beses pa po tayo nakapagkandak ng exam. So, minsan, or palagi talaga na meron talaga nakakalimutan
Kanino ko ibibigay ang next na seat na set? Kay 3 or kay 2? 3. Oh, kay 3. Kay 3 or kay 2? 3. O may 2. Wala ka na. Karoon na. May 3, may 2 na po. Okay? Sige. Okay. Once mabigay natin kay seat number 1 ang set niya at absent si seat number 2. Or let's say, hindi pa siya dumating. Kung makonsider as absent kasi examinated. Pag hindi pa siya dumating, ibigay kay seat number 3. Okay? May mga room watchers pa rin po kasi na pag wala yung seat number 2, pinapatong sa upuan, pinapatong sa empty chair or empty seat yung ID sheet. And then, patuloy na yung distribution. Pero hindi po kasi ganun. Okay? Pag hindi pa dumarating yung examinee, huwag siyang bigyan ng ID sheet or huwag bigyan ng ID sheet ang upuan niya. So, only those who are present ang bibigyan ko na ID sheet. Okay? Klaro? So, kung for example, as early as 6:30 in the morning, 5 pa lang yung examinin ninyo, okay lang, mag-distribute pa rin po kayo. Kasi may mga room watchers po kasi na iba, nag-distribute ng 7:45. So, wala na po time yung mga examinee to fill out their ID sheet sets. Okay? So, expected kung may absent po sa loob ng room, ang may iwan po sa inyo mga news ID sheet sets ay yung nasa mga huling series po or huling serial number. Okay? So, hindi po pwede na pag may absent ang maibalik sa amin itong mga nauna. Okay? So, yung nasa huli talaga. So, again, magbigay lang po tayo ng ID sheet sets so kung sino ang nandyan na examine. And distribute individually. Hindi yung ibigay mo lang kay sir. Okay, sir, get one and pass na lang po. Okay, hindi po ganun, okay? Individual nyo po ibibigay ang ID sheet. Then instruct the examinees, ito po, instruct the examinees to check the serial number. So, di ba may hawak po kayo na ganito? Okay? Ipa-check nyo po sa examinee ang una, serial number. Kung mag-check po kayo ng serial number, hindi po itong nasa harapan lang ang ipapacheck ninyo. Dapat lahat ng pages po parehas ng serial number. Okay? Meron po kasi minsan ang supplier ng ID sheet po, may defect po ang naibigay. So, meron 12 dito, 12, tapos dito sa pinakahuli, nahaluan po ng ibang serial number. So, that's why it's very important na ipa-check talaga lahat ng pages. Okay, dapat tugma lahat ng serial number. And ensure that all pages have the same serial number and dapat kompleto din po yung pages. Kung secondary level, 4 pages po dapat yung meron. Isa para sa ID sheet, 3 para sa answer sheets. Kung elementary level, 3 pages lang. Isa para sa ID sheet, 2 para sa answer sheets. Okay? So if there are missing pages or serial number discrepancies, report the issue immediately to floor supervisor. So meron po kaming incident din po na yung examinee nag-detach na ng answer sheet. Ngayon, sa third subject pa nalaman na merong discrepancy sa serial number. So ang nangyari, since tapos naman yung examinee sa first and second subject, pina-fill out ulit yung examinee ng another set ng ID sheet. So, ang examinee ay nagkaroon ng double ID sheet. So, it's very hassle po sa part ng examinee. Kasi po, 2 beses siya mag-fill out. Sayang po yung time. Ang time po sana isasagot niya sa TQs niya ay na-spend niya sa pag-fill out ulit na ID sheet. Okay, so ipa-check po ninyo talaga yan. And again, do not leave the ID sheet sets on vacant chairs if there are absent. So yun, as early as 6:30, mag-distribute na po kayo. Do not wait for the complete attendance of your examinee. Kaya may mga room watcher ba yan nga, mag-augat ba? Agad na lang 7:30 kasi nakabot na sila tanan. Unya, kung di mo abot, o diba? So wala na time sa examinee. So yan po yung accountability form. So sa likod po nitong form, dito, serial number ang magsusulat ang examinee, hindi po kayo. May mga room watcher pa yan, masulatan ang serial number. No?
number, ang mga examine dili sabay-sabay mga boot. So, ang serial number dili sa likod, dili siya sequence. So, mag-base lang ng serial number sa actual na distribute kay examine. No, so, ang gibot pag ino-watcher ato, diba? Isiris niyo sulat na rin. Gina lang yung examine nga, pagpirma lang kung asa yung serial number. Which is dili ko siya, pwede. Kaya ano, o seat number 1 gani ang nakabutang diri, o seat number 1 o seat number 25. So, kung saan seat number siya, dapat doon lang siya magpirma. Okay? Klaro? Mabuya dyan na ang mga, ginaraise ko lang kung sa mga possible or mga previous na na-encounter namin sa mga room lectures. Next, once maka-fill out na yung mga examinees dito sa serial number at signature, pirmahan niyo po dito sa ilalim. So, room watcher 1 at room watcher 2 po ang nandito. Okay? And also, sa ID sheets, always remind your examinees to be very careful with your ID answer sheet sets. So, in case ito ay ma-spoil, mapunit, mabasa, hindi po natin yan papalitan. Okay? And also, remind your examinees to avoid making extra marks or applying too much pressure, lalong-lalo na po dito sa barcode area, kasi ito po yung i-read po ng machine. And also, sa lahat po ng isusulat ng examine, ano yung gagamitin? Ball pen. Okay? Sa lahat ng shading ay pencil. Sinabi po po yung room answer dati, pag ipamatanan mo, bakit pencil na niya gamit sa pagsulat? Ang kabag sa watcher, wala pa po siya ball pen, ma'am. Okay? Tapos, ipamatanan po na ang watcher, blue man ang inyong ball pen sa pag-fill out sa course, wala mong bukod black, ma'am. So, diba? Simple lang ang compliance ka, wala ka din nasunod. Okay? So, black ball pen sa pag-susulat, pencil po sa lahat ng shading. And of course, as a watcher, kayo po yung magde-demonstrate kung paano mag-fill out correctly, no? Sa front and back portion ng ID sheet. So, sa mga ngayon na po mag-serve po pala, no? Or sa mga paulit-ulit nang nag-serve as room